On the positive, ito yung mga blessings guys sa third quarter guys, no, ng 2026 nyo. Hooray, hooray. Pag sabing hooray, hep hep hooray, di ba? So parang paldo-paldo kayo sa mga blessings guys. Dito nyo ma-experience yung mga more money. Kumbaga, kung sa simula ng 2026 nararamdaman nyo na swerte kayo, maganda yung pasok ng swerte sa inyo, sa third quarter ng 2026 doon nyo mararamdaman naman yung full force na marami kayong pera, super blessed. Hello guys, hello Leo. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is 2026 kapalaran para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, Happy New Year sa inyong lahat guys. Happy 2026. Unahin natin tong deck na to mga kapixie. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo guys for next year. So, wow, napakaganda ng mga angel messages for you guys. So, una, we have ask for help from others mga kapixie. So, kung kailangan nyo ng tulong guys mula sa ibang tao, mga kapixie, especially from the Divine Universe, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa kanila kung kinakailangan. And yung mga taong tutulong sa inyo guys, kaloob din yun ni Universe, no? Ibig sabihin, nanggagaling din yun kay Universe, lalo na kapag nagdadasal kayo. Because when you are praying, the Universe move people, things, situations sa paligid nyo para ibigay yung mga hinihiling nyo, yung mga dinadasal nyo. So kapag may taong tumulong sa inyo, it's not the person itself, but it's the universe providing you help mga kapixie. Kaya tanggapin nyo ng maluwag sa kalooban nyo guys, okay? And also, again, sabi ko nga, yung palagi kong nire-remind sa inyo na huwag kayong mahiyang tanggapin yon because nakakatulong din kayo sa kanila sa pamamagitan ng good karma, no? Kumbaga, babalikan sila ng good karma dahil sa pagtulong nila sa inyo mga kapixie. So in a way, hindi lang sila yung nakatulong sa inyo, but kayo rin nakatulong sa kanila mga kapixie, okay? Alright. And eto guys, napakaganda because the situation will improve sa 2026, no? Mag-i-improve yung mga sitwasyon mo. Kung meron kayong mga pinagdaanan na problema ngayong 2025 guys, or ng mga previous years pa, kung nagdanas kayo ng mga problema, bumagsak, nagkaroon ng mga failure, mga kapixie, makakabawi din kayo, makakabangon din kayo sa 2026. Magiging mawakay din ang lahat para sa inyo guys, okay? So wag mawala ng pag-asa. And ayan, no, there's something better. So mag-i-improve yung mga sitwasyon nyo guys, kasi tutulungan kayo ni Universe, tutulungan kayo ng mga tao sa paligid nyo, and much better, no? There's something better for you, or much better ang inyong 2026 mga kapixie. Ibig sabihin, magiging better, mag-i-improve, magiging ma-okay ang sitwasyon nyo next year guys, okay? So, napakaganda ng mga angel messages para sa inyo. Comment down below mga kapixie if feeling nyo nakaresonate kayo sa mga mensahe na yan. And ito naman guys, yung mga love message or love advice naman para sa inyong love life mga kapixie. So, bunot ulit tayo ng tatlo. Kung ano na lang yung feeling nyo makaresonate sa inyo, take that message, no? Kasi iba-iba kayo ng sitwasyon mga kapixie. So give your relationship a chance guys, no? Kung ito ay applicable kung nagkakaroon kayo ng mga pag-aaway or pagtatalo sa relasyon mga kapixie, kasi hindi naman yon naiiwasan. May mga times at may mga times talaga na merong mga arguments or pagtatalo sa relationship, pero not necessarily na kapag nagkaroon ng problema is magbe-break agad, diba? Sometimes pwede pang i-work out yon, pwede pang i-fix, no? As long as you're giving each other a chance mga kapixie. Sometimes nagiging bahagi din yon ng improvement and ng growth ng
relationship mga kapiksi. So hanggang pwede pa, kung gusto nyo pa, bigyan nyo ng chance mga kapiksi. Okay? As long as, alam nyo yun, kumbaga, para sa pagmamahal, pero hindi yung pagkonsente. Iba na kasi yun guys, kapag yung tipong kinukonsente nyo na yung mga red flags, diba? So, especially pagka may third party na involved, siguro pwede 1-2 beses patawarin, pero pag paulit-ulit na, abusive na yun mga kapiksi. So, para sa akin, hindi na yun tolerable guys. Okay? And for some of you, no love connection mga kapiksi, yung maaari nyong ma-experience. So applicable ito guys sa mga single, sa mga nag-aantay or naghahanap ng specific person. Maaring merong kumatok, no, panain ni Cupido ang inyong puso, ang puso ng inyong specific person para mag-meet kayo mga kapiksi. So maaring meron kayong matagpuan na bagong pag-ibig guys ngayong 2026. And sa mga kapiksi natin na may mga problema sa relasyon, no, again, let your friends help you. Pwedeng, ito rin yun guys, diba sabi, ask for help from others. So kung nagkakaroon kayo ng problema sa relasyon and gusto nyo pang mabigyan ng chance yung relationship nyo, pwede kayong humingi ng tulong sa ibang tao, especially sa mga friends, if meron kayong mga common friends, no, ng person mo. Pero at the end of the day guys, it's still between you and your person. Kahit na ano pang sabihin ng ibang tao sa paligid natin, mga friends natin, family natin, kahit na gusto nila tayong tulungan, 'di ba? It's still between you and your SP guys. Okay, but it doesn't hurt, no? Okay lang din naman na manghingi ng tulong mga kapiksi, pero kung wala na talaga, then think about it guys. Okay? Alright. So comment down below Leo if feeling na naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, shuffle natin to guys. Ito i-mind na itong mga no love na to, itong mga second chance, improvement ng sitwasyon, mga something better, no? Lahat ng mga magaganda guys, huwag niyong kalimutang i-mind sa comment section mga kapiksi. So, hanapin natin yung energy nyo, Leo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex revised breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Leo, kayo ay represent ng King of Wands sa ating spread. Sa mga naghahanap pala ng pampaswerte guys, sa Aventurin tsaka si Trin, yung recommended ko, may makikita kayong mga links sa description box guys. So, latag natin yung spread nyo, mga kapiksi. 4 na beses tayo maglalatag ng spread, guys. And isa for first quarter, second quarter, third quarter, at saka fourth quarter. Pero anytime sa loob ng 2026, guys, pwede nyo ma-experience itong mga energies na to, guys. Lahat ng positive, lahat ng negative, babasahin natin, mga kapiksi. So, meron ditong presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka fire signs sa Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, maaring may mga ganyang tawag dito, element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. Ito'y swerte agad, guys, no? Swerte at tagumpay agad yung papasok sa inyo, mga kapiksi, yung nag-aabang sa inyo, yung nag-aantay sa inyo pagdating sa kaperahan nyo, guys. You might be receiving good news, no? Good news na maaari magdala ng swerte sa inyo pagpasok ng 2026. Maaari itong magdala ng swerte at maaari itong magdala ng tagumpay
sa inyo mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, sumasukses kayo na feeling nyo sinuswerte kayo sa buhay. Okay? And for some of you guys, maaaring ito na yung simula ng magandang swerte nyo, simula ng magandang ikot ng success sa buhay nyo, mga kapiksi. So, kumbaga, tama or maganda yung simula ng bagong taon mo for this year, especially pagdating sa kaperahan at kabuhayan. And ito nga yung sabi ko sa inyo, for some of you guys, maaaring merong new love connection. This may be somebody na parang mas air element guys. Fire element. Mga kapiksi, Aries, Leo, Sagittarius. This person may be younger than you. Pwedeng parehas mo, fire sign din. Pero maaaring mas bata siya sa'yo. Or pwede may pagka-immature ng konti. So, I'm sensing na dito sa love connection na to, parang ikaw yung mas magdadala sa relationship kumpara dun sa person mo. Pero, parang guys, nagtutulungan kayo na mag-heal, no? Mag-heal sa isa't isa, especially kung parehas kayong galing sa pagiging broken-hearted, mga kapiksi. So, yun yung para magiging common denominator nyo ng person na to, guys. Okay? And, kung maganda na yung buhay nyo right now, ngayon 2025, papunta ng 2026, mas magiging maganda yung takbo ng swerte nyo, mga kapiksi, at mas magiging matibay yung pundasyon ng buhay nyo guys, okay? So, i-mind nyo na yung success na yan, yung swerte na yan, ay tsaka yung bagong pag-ibig. Guys, ayan, no? So, nakikita natin na pagdating talaga sa love, guys, no? Medyo maganda talaga yung energy nyo, mga kapiksi. So, another set of energies, meron dito ang presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another water sign. Ito naman guys, pagdating dito sa second quarter, no, maaaring medyo magkaroon ng stress, mga kapiksi, no. Itong stress na to guys, pwedeng sa relationship. Syempre guys, wala namang perfect na relationship, no? So, yung mga stress sa relationship, normal yan kapag ka nagkakaaway kayo, nagkakatampuhan kayo. Kaya nga sabi dito, di ba? Give your relationship a chance, mga kapiksi. And let your friends help you, di ba? So, yun yung mga mensahe sa inyo kanina pagdating sa love life. And kitang-kita naman natin na tugman-tugma yan guys, no? Kasi syempre wala namang perfect na relationship. So may mga times na maaari kayong mag-away, balisa kayo, no? Dahil sa mga problema sa relationship. Pero again, it's normal, guys. And sabi nga, hingin ng tulong kung kinakailangan and bigyan ng chance yung relationship, kung kinakailangan, mga kapiksi. Okay? Alright, so yun nakikita natin sa negative sa relationship. Sa positive naman guys, tuloy-tuloy yung pag-recover nyo sa inyong kabuhayan, sa inyong kaperahan, 'di ba? Sabi nga natin kanina dun sa first message, the situation will improve. So itong improvement ng sitwasyon na to, ito yung sa mga kabuhayan nyo, kaperahan nyo guys. Kung nagdanas kayo ng mga problema ngayon 2025, no? Sa 2026 mag-improve yung mga sitwasyon nyo, makaka-recover kayo. Actually, magkakaroon kayo ng mga savings, guys. So, kung hindi kayo nakapag-save ng pera ngayong 2025, sa 2026, guys, makakapag-save kayo ng pera, makakapag-ipon kayo. So, ibig sabihin, kaya kayo nakakapag-ipon kasi you have more than enough, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, sa swertehin kayo, magbabago yung takbo ng swerte nyo pagpasok ng 2026. So, magiging maganda yung financial status nyo, guys, no? And very harmonious yung inyong mga relationship sa ibang tao, guys. Hindi lang sa romantic relationship, kundi sa relasyon sa ibang tao, like sa family, sa friends, mga kapiksi. And kung kayo ay magnenegosyo, guys, no? Very supportive din yung mga tao sa paligid nyo. At saka, yung iba sa inyo guys, maaari makapagpatayo ng bahay, makapagpatayo or makabili ng bahay. It's either bahay, condo, or whatever. Pero maaari kayong makapagpatayo ng bahay, mga kapiksi. So, kung meron kayong mga binabalak na bilhin for next year or itayo for next year, guys, maaring matuloy, mapush ang mga pangarap nyo na yan, mga kapiksi. Yung iba, pwedeng negosyo naman yung itayo ng iba sa inyo, guys. And ito, parang I'm sensing na this is more of like a family business.
na itatayo. So parang tulong-tulong kayo ng pamilya mo na itayo yung negosyo na yan, guys. Okay, so ituloy-tuloy nyo lang yan, Leo. Maganda yan para sa inyo. So i-mind nyo na yan, except dun sa mga stress sa relasyon, no? I-mind nyo na itong mga recovery na to, itong mga savings na to, mga kapiksi, itong mga bagong business, harmonious relationship, pagpapatayo ng bahay, no? I-mind nyo na sa comment section. Habang nagbabasa tayo, guys, mag-comment kayo para matandaan nyo, mga kapiksi, lahat ng mga magaganda. So what else, guys? Tingnan, wow, grabe. Tingnan pa natin, guys, yung mga messages para sa inyo. So ito, guys, no, may mga pagsubok pa rin, no? Hindi naman tayo absuelto, guys, sa mga problema sa 2026. So may mga pagsubok, may mga challenges na maaari kayong ma-experience din. Ito, guys, pwedeng meron kayong mga ano, parang tawag dito, may mga sikreto na malalaman kayo, mga mabubunyag na truth, revelation of truth, mga kapiksi, no? Na parang medyo masakit sa damdamin nyo, guys. No, ito pwede magdala ito ng anxiety sa inyo, mga kapiksi, especially kung mabetray kayo ng ibang tao, magkaroon kayo ng betrayal. Yeah, so mag-ingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan nyo kasi parang mabobroken heart kayo dito sa mga truth or katotohanan na marirealize nyo for next year, mga kapiksi. So maaring magkaroon kayo ng problema sa relationship, not particularly sa non-romantic, pwede rin yan sa mga friends, ganyan, lalo na pag nalaman mo na niloloko ka or pinagmamaritesan ka, pinagchichismisan ka ng mga kakilala mo. Yung iba sa inyo, guys, parang I'm sensing na hint nyo na, no? Kumbaga, meron na kayong hint, meron na kayong nararamdaman na baka ganun talaga yung ugali nila, pero parang in denial kayo, guys, no? Ibig sabihin, hindi nyo masyadong pinagtutuunan ng pansin or attention, pero by next year, parang mas magiging malala yung sitwasyon. So I'm sensing na puputulin nyo yung connection nyo sa kanila, guys. And it's okay, mga kapiksi, no? Okay lang na may mga mawalang tao sa paligid nyo, especially kung hindi naman sila mga totoong kaibigan talaga, diba? So okay lang yan, guys. On the positive, ito yung mga blessings, guys, sa third quarter, guys, no, ng 2026 nyo. Hooray, hooray. Pag sabing hooray, hep hep hooray, diba? So parang paldo-paldo kayo sa mga blessings, guys. Dito nyo ma-experience yung mga more money. Kumbaga, kung sa simula ng 2026 nararamdaman nyo na swerte kayo, maganda yung pasok ng swerte sa inyo, sa third quarter ng 2026, doon nyo mararamdaman naman yung full force na marami kayong pera, super blessed kayo pagdating sa kaperahan, tuloy-tuloy yung pagdami ng kaperahan sa inyo, tuloy-tuloy yung pag-aani nyo ng mga magagandang blessings, guys, no? Sa third quarter, by third quarter ng 2026, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, maaari kayo mag-start ng bagong journey. Yung iba sa inyo, guys, may chance na makipagsapalaran sa ibang bansa, no? Or pwedeng lilipat kayo ng bagong work, bagong trabaho na mas greener pasture, mas malaki yung sweldo, mas maganda yung kitaan, mga kapiksi. So transfer ito, guys, no? And I think ito yung something better na sinasabi dito, no, na there's something better for you. Yeah, so ito, guys, especially kung magbababay kayo sa mga old na trabaho nyo and lilipat kayo ng mga bago, that's something better sa inyo, guys, no? So aanihin nyo yan, mga magagandang biyaya by next year, third quarter, guys. Okay? So i-mind nyo na yan, guys, sa comment section, yung mga tag-ani season, blessings, no? Blessings sa kaperahan. Yeah, so yan yung mga magagandang energy para sa inyo, mga kapiksi. So what else, guys? Tingnan pa natin. Ayan, no? So more money talaga, guys. So sabi ko nga sa inyo, mas makakapag-ipon kayo, guys, kung naubos yung savings nyo, kasi baka nagkaroon kayo ng mga problema this year, 2025. By next year, mga kapiksi, mababawi nyo yung mga nawala sa inyo in terms of savings, mga kapiksi, and maaari ulit kayong makapag-ipon. Ayan, no? So this is abundance of money, wealth, riches, no?
So, pagdating sa kaperahan, Leo, yung third quarter at saka fourth quarter ng 2026, doon na kayo talaga paldo-paldo, doon na kayo kukubra ng more money, more blessings. This is abundance of money, wealth, and riches. Financial gains, talagang mga rewards. Aani kayo ng maraming kaperahan, guys. So, kahit ano pa yung source ng income nyo, whether employment yan, trabaho, negosyo, investment, guys, pero maraming papasok na pera sa inyo sa end quarter ng third and fourth quarter. So, yung halos second half ng 2026, Leo, hindi kayo mamamroblema sa pera kasi paldo-paldo talaga kayo sa pera, mga kapiksi. And sa relationship, ito yung mga reconciliation na nakikita natin kasi 'di ba sabi ko sa inyo, maaari kayo magkaroon ng problema sa relasyon, which is normal naman, guys. Pero bago matapos yung taon ng 2026, magkakaroon ng reconciliation. So mananatili pa rin yung pagkakaroon ng harmonious na relationship, maayos yung mga problema sa relasyon, mga kapiksi, and mananaig pa rin yung inyong sweet love connection sa inyong person. Meron tayong mga subliminals, guys, relationship subliminals. Sa mga bago nating mga kapiksi, no, meron tayong mga pampabalisa, pampamiss, pampamahal, pampabaliw, ganyan. Kung ano yung pampaloyal, kung ano yung pwedeng mag-resonate sa mga sitwasyon nyo, guys. Kahit ano pakinggan nyo, pwede nyo i-combo-combo, and may mga description naman yun. So, basahin nyo na lang kung ano yung pwede sa inyo. Pwede nyo pakinggan yun, guys, para makatulong sa mga relationship nyo. Merong maaaring magbuntes sa inyo, mga kapiksi, ngayong bago matapos yung 2026, guys. Okay? And sa negative naman, ito yung paalala, guys, kasi dito lumabas yung parang mga worst case scenario. Maaring may mga scam, may mga maska, may mga maloko, may mga away. So, iwasan nyo ito, guys, iwasan nyo makipag-away, iwasan nyo maging mainitin ng ulo, at saka iwasan nyo rin yung magdesisyon ng padalos-dalos, mga kapiksi. If magdedesisyon kayo, make sure na pag-isipan nyo mabuti, guys. Timbangin nyo mabuti yung mga pros and cons. Huwag kayong makisabay sa trend, kung ano yung trend lang, kasi minsan ganun nakikisabay tayo sa trend without knowing na hindi pala natin alam kung ano yung pinapasok natin, tas na-scam na pala tayo. So, yung yung best sample lang naman is yung Bitcoin, di ba? Ang daming nai-scam sa Bitcoin kasi hindi nila alam how Bitcoin works or how digital coin works, no? So, basta narinig lang nila Bitcoin, mataas yung value, hindi nila alam kung paano talaga siya nag-work. So, maraming na-scam doon. So, mga sample lang yun, guys. Pero ang ibig ko lang sabihin, huwag kayo masyadong makisabay sa trend kung hindi nyo naman alam how it works. So, it's still very important na dapat alam nyo how things works, mga kapiksi. So, mag-ingat sa mga scam sa 2026, guys. Okay? Alright. So, yan yung mga messages sa inyo, guys. Napakaganda, especially pag actually pareha sa love at saka sa money naman. Guys, maganda naman yung energy nyo. So, make sure na ituloy-tuloy nyo lang yung mga pangarap nyo sa buhay. Focus lang kayo, guys. So, bunot lang tayo ng dalawang additional na mensahe. Ito yung para sa love life. Ito naman yung life messages. So, by the way, guys, pwede nyo itong panoorin ng paulit-ulit. Panoorin nyo ngayon. Panoorin nyo bago matapos yung 2026, diba? Pagpasok ng 2026 and for the rest of 2026, pwede nyo siyang balik-balikan, ibangga nyo sa mga monthly readings nyo, guys, para ma-remind kayo sa energy nyo for next year, okay? Alright, so ito, guys, yung first message. Pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidence. So, hindi siya coincidence, guys. Pay attention to the signs na nakikita mo sa person mo, sa mga nangyayari sa circumstances mo, no? Because the universe or your angel guides are already hinting you kung good relationship ba yan or bad relationship ba yung napasukan mo, mga kapiksi. Syempre, kung good yan, keep up the good work, and kung bad naman, pwedeng you still give it a chance and make it work.
kausapin nyo yung person nyo, pero if hindi na and tingin mo magkakasakitan lang kayo bandang dulo, so it's better to let go of the person, mga kapiksi. There are some relationship na worth fighting for, pero there are some relationship na waste of time lang talaga. So, dapat alam mo kung ano yung relationship mo dun sa dalawa. Okay? Alright. And ito naman is yung sa live messages nyo. If your mindset is fixed, try to free yourself from that. Rise above it. Don't place limitations on what you think you can achieve. Don't stand in your own way. Allow yourself to flourish in all ways. Welcome abundance in all forms into your life. So, guys, always remember, no, yung palagi kong sinasabi sa inyo, guys, na you can be, do, and have anything that you want in your physical reality. Walang imposible sa mundo, guys, no. Kahit naghirap tayo ngayon, sabihin natin naghirap tayo last year, ngayong taon na to, 2026, you can have a different life, mga kapiksi, as long as willing kayo. As long as willing kayo to change yung mga assumptions nyo, yung belief system nyo, mga kapiksi. Kapag naayos nyo siya, then maayos nyo rin yung buhay nyo, mga kapiksi. You just have to focus more on abundance, focus on good health, focus on happiness and love, guys. Okay? And magiging ma-okay din siya. Alright? So, your energy flows where your attention goes, mga kapiksi. Kaya, pay attention to what you're paying attention to. Okay? Ibig sabihin, ano palagi yung fino-focus ng attention mo, 'di ba? Pay attention to that. Kasi kapag palaging nega, syempre hindi na mababago yung buhay mo. Always ka na lang nega. Pero if nagtatry kang mag positive, keep up the good work kasi maaaring maging positive din yung buhay nyo. Kaya nga merong mga tao, guys, 'di ba? True stories, 'di ba? Mga rags to riches na tinatawag, yung mga may hirap dati. Sumasakses sila, 'di ba? So kasi nagbabago yung mindset nila and desidido sila na baguhin yung buhay nila through their mindset, mga kapiksi. So kung kaya ng iba, kaya nyo rin, and kung nagawa ng iba, guys, magagawa nyo rin. It's just a matter of disciplining your mindset, guys. Okay? So ikaw lang yan, ikaw lang makakatulong sa sarili mo kasi ikaw lang makakontrol sa mindset mo, Leo. Okay? Alright, so comment down below, Leo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. And mga kapiksi, no, I'll take this time to thank all of you, guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin, kung anong year man kayo nag-subscribe sa ating channel, sa pagsama nyo sa akin ngayong 2025, sa bawat like, share, comment nyo, sa bawat pag-subscribe and follow nyo, sa bawat pakikinig nyo ng mga videos natin, subliminals, mga nag-avail ng course, nagpa-member. Thank you all so much, mga kapiksi, na appreciate ko bawat isa sa inyo, guys. Okay? And for next year, 2026, sana sama-sama pa rin tayo, mga kapiksi. Hanggang sa kung saan aabot ang channel natin. Alright, thank you all so much, guys. Ito yung inyong 2026 pick a card kapalaran. Pwede yung panoorin, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.